Video lesson sa Pilipino 3, Aralin 30. Ni Ginang Karen A. Ubial, guro sa ikatlong baitang. Isinalin sa video ni Ginang Edita T. Honrades, guro sa ikaapat na baitang. Pangalawang araw. Mga bata, balikan nga natin ang kwentong inyong napakinggan kahapon. Ano ang pamagat ng kwento na inyong napakinggan kahapon? Magaling! Kakaibang paglalakbay. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento na inyong napakinggan? Mahusay! Sa inyong palagay mga bata, bakit ang kwento na inyong pinakinggan ay pinamagatang kakaibang paglalakbay? Mahusay! Ano nga uli ang pamagat ng kwento na ating pinakinggan kahapon? Magaling! Kakaibang paglalakbay. Sino ang makakagamit ng 3 hanggang 4 na pangusap o makapagkukwentong muli ng ating kwentong napakinggan kahapon? Magaling! Pinakinggan nyo talagang mabuti ang ating kwento. Mga bata, tingnan nga natin ang nasa larawan. Sino ang nasa larawan? Magaling! Isang batang Pilipino. At ipinagmamalaki ng batang ito na siya'y isang Pilipino. Ikaw, ipinagmamalaki mo rin ba na ikaw ay isang Pilipino? Magaling! Paano mo ipinagmamalaki na ikaw ay isang Pilipino? Mahusay! Ngayon ay magbabasa tayo ng isang maikling talata. Mga bata, ano-ano yung mga dapat nating tandaan kapag tayo magbabasa ng isang maikling talata? Magaling! Dapat lakasan ang boses kapag nagbabasa. Ano pa? Mahusay! Meron pa ba? Lahat ng sagot ninyo ay tama. Kayamanan sa pagsulat. Ano nga uli ang pamagat ng talata na ating babasahin? Mahusay! O makinig mga bata ha, si Mamuna ang magbabasa ng talata. May mayamang tradisyon sa pagsulat ang mga Pilipino. Patunay rito ang napakaraming tulang na likha noong unang panahon para sa iba't ibang pangyayari sa buhay. Ginamit ng mga sinaunang Pilipino ang tula upang maghatid ng aral. Ginamit din nila ang tula upang ipasa ang mga sinaunang kaalaman. Hindi lang basta isinusulat ang mga tulang ito. Madalas ay binibigkas o kaya inaawit ito sa mga pagtitipon. Maaaring tuwing kapistahan, kasalan, o kaya sa pag-alaala sa namatay, binibigkas ang mga tula. Sa malakas na pagbigkas o pag-awit ng mga tula rin, na ipapasa ng matatanda ang kanilang paniniwala at kultura sa mga nakakabata.
Ang mga tula at awitin na binibigkas natin hanggang sa kasalukuyan ay patunay kung ano ang ating pinagmulan, kaugalian at mga paniniwala. Ito ay buhay na nagpapaalala ng ating sariling kultura na dapat nating pagyamanin at ikarangan. Ngayon ay babasahin natin muli ang maikling talata. Tatawag si ma'am ng bata na magbabasa. Ano ang dapat tandaan ng bata magbabasa? Mahusay, dapat lakasan ang kanyang boses. Mga bata, basahin nga natin muli ang maikling talata. Mga bata, naunawaan niyo ba ang talata na ating binasa? Mahusay. O tingnan natin kung masasagot ninyo ang mga tanong tungkol sa maikling talata na ating binasa. Ano ang pinag-uusapan sa teksto? Magaling! Meron pa bang ibang kasagutan? Mahusay! Saan ginagamit ang tula? Tama! Paano naisasalin sa mga bata ang kultura sa pamamagitan ng tula? Ayon sa teksto na ating binasa, paano ba ito naisasalin sa mga bata ang kultura sa pamamagitan ng tula? Paano mo ikararangal ang pagiging mayaman ng Pilipinas? Kinararangal ba ninyo ang pagiging mayaman ng Pilipinas? Magaling! O so, paano nyo ikararangal ang pagiging mayaman ng Pilipinas? Ano ang pangunahing ideya ng teksto o ng maikling talata na ating binasa? Tungkol saan ba ang maikling kwento na ating binasa? May mga mahalagang impormasyon ba na nakuha kayo sa teksto na ating binasa? Magaling! O tignan natin ngayon ano-ano ang mahalagang impormasyon na nakuha ninyo sa teksto. Mahusay! Meron pa bang ibang kasagutan? Tignan nga natin kung naunawaang mabuti ang maikling talata na ating binasa. Kumpletuhin natin ngayon ang pangungusap. Ang blank ay tungkol sa blank. Ayon sa teksto, ang blank, blank, at blank. Sino makakapagkumpleto ng pangungusap? Kunin ang inyong kwaderno.
Sumulat kayo ng 3 pangungusap tungkol sa natutuhan mo sa binasang sanaysay. May natutuhan ba kayo? Mahusay o magbigay o sumulat ng 3 pangungusap tungkol sa natutuhan mo sa binasang sanaysay. Naunawaan ba ng lahat ang ating aralin? Sige, tingnan natin. Ano ang dapat nating tandaan sa pagbibigay ng buod ng isang teksto? Mahusay, naunawaan nga nilang mabuti ang aming aralin. Basahin nga natin mga bata, ano yung dapat natin tandaan? Sabay-sabay. Ang buod ng isang teksto ay ang pinaikling nilalaman ng isang kwento o babasahin. Ito ay maaaring 3 o higit pang pangungusap. Ngayon ay susulat kayo ng isang buod ng maikling kwento na inyong babasahin. Narito ang mga aklat. Pumili at basahin ninyo ang isang maikling kwento o storybook na sinulat sa wikang Pilipino. Pagkatapos basahin ang maikling kwento o storybook, isulat ang buod ng kwentong binasa sa inyong kwaderno. Gawin may 3 hanggang 4 na pangungusap ito. Naunawaan ba mga bata ang inyong gagawin? Basahin nga uli ang nakasulat sa pisara.